di ba? So, yung mga wala kanina, so, kailangan ngayon maramdaman din po ang kanyang presensya. Sabi nga po dito sa Awit chapter 29 verse 2, ibigay ninyo sa Panginoon ang kanyang takipang nalalapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Amen po, dahil tunay ng napakabanal na ating pinaglilingkuran. So, sabagan din natin siya paglilingkuran. Amen po, sa mga magitan ng ating mga tinig, ng ating mga hinig na kanyang hinigay sa atin. Kahit sintumado ka, kahit ano kayang genre mo, pero yung puso mo ay magdalay, bigay ang yung talent sa kanya at maramdaman ang kanyang presensya ngayong hapon. Amen. Isa pa, palakpakan natin siya. Abitan po natin siya. Lord, at all ng my life. I-offer natin ang ating buong buhay sa kanya, buong puso. Kung ano yung meron sa iyo, dahil sa kanya. This is the day that the Lord has made.
Maraming pong salamat, Lord God, na tinapon niyo po kami, tinipon niyo po kami dito, Panginoon, upang makapagbigay ng awit, Panginoon, sa inyo, makapaghandog kami, Panginoon, ng papuri, pagsamba, Panginoon, sa inyo. Maraming pong salamat sa bawat buhay na narito, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, biyayaan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pagkaloob ang kanilang mga dalangin sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong panahon, Panginoon, sa inyong oras, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami po ay may kanya-kanyang dalangin, daig sa iyong iyak namin sa iyong, Panginoon. Ito'y matagpuin mo, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, nadalangin po namin na aming sambahayan, Panginoon, aming mahal na bansa, Panginoon, Pilipinas. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay unang iyong minahal, Panginoon. Sa lahat ng bansa, Panginoon, kami ang may tropical season. Dahil tunay nga, Panginoon, meron kang puso sa amin. At Lord, ay tamang panahon, Panginoon, na ibulat ang aming mga puso, ang aming mga isip. Lahat ng mga sama, Panginoon, gawain ito na yung Jesus, hindi kailangan bansang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, patuloy kang magbangon ng mga buhay na Kristyano, Panginoon, na maglilingkod sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na hindi masayang mga pagkakataon, Panginoon, na may mga puso buhay na nalapat, na nagalaan ng buhay nila sa bansang ito, Panginoon. Lord, mamuna ka, Panginoon, sa amin bangal na bansa, Panginoon. Ikaw ang magluklok, Panginoon, ng mga nararapat, mga tunay at totoo, Panginoon, na nililingkod sa bayan ng merong puso at prinsipyo, Panginoon. Lord, dadalangin po, Panginoon, namin ang bawat merong sakit, karamdaman ngayong oras na ito, hindi hadlang ang distansya, Panginoon, na aming Panginoon. Ito, Panginoon, na patuloy na upagaling sa kanila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Panginoon, ikaw ang magtakilang manggagamot sa lahat, Panginoon. Pagkaloob mo, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, na kung ano dapat i-take, na gamot, anong dapat gawin, paano namin aalagaan ang aming sarili, Panginoon, para patuloy kami maglingkod sa inyo, Lord God. At Lord, nadalangin po namin, Lord God, ang iyong tagapagsalita ngayong hapon na ito. Patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Physically, emotionally, lalo na spiritual, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang kanyang pamilya. Buong pamilya, Panginoon, nasama-sama sila maglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong gamitin ang kanyang buhay. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng karunungan, kaalaman ang gagaling sa inyo upang gamitin siya, Panginoon, sa iyong ministeryo at ikalat sa buong mundo, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ang bawat pastor, Panginoon, ng JOWCI, patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, at patuloy na magpalain, Panginoon. Lord, ikaw lamang tataas namin at pararangalan ng iyong tunay at tama, Panginoon, at totoo, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami bigyan ng puso, merong konsensya, puso, Panginoon, na concern sa aming mga mahal sa buhay, aming nakasalumuha, Panginoon, na hindi lang kami ang maliligtas, kundi lahat po na kami, Panginoon, na hindi lang kami sakit sa amin, hindi kami selfish, Panginoon. Patuloy niyo po kami bigyan ng puso na i-offer ng aming buhay sa iyo, Lord. Maraming po salamat sa pagkakataon na ito na maramdaman namin ang iyong pananagsasya. Hindi lang ngayon, Panginoon, naway lagi, Panginoon, oras, minuto, Panginoon, kung nasan kami, ikaw ang aming makita. Ikaw ang makita sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Lahat po ay na Kristiyano. Magsabi na, Amen. Pwede magkamayan, magbatian, habang inawin lang every praise. Hallelujah.
So, takot tayo sa ating mga gawain. Welcome po sa ating simbahan, JOWCI or Jesus, the only way Catholic Church. Lalo na sa mga bago na yan, mga in-invite na pumunta, diba? Palakpakan naman natin si Sister Maribel at si Brother Kanya. Maribel pala, naano ba yun na nabindagan na? si Sister Maria Elizabeth, ayan. So, welcome po sa pamilya ng JOWCI. Alam po namin hindi ito sinasadya. Ito po ay kalooban ng Panginoon. Amen po. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga gawain, church services. Every Sunday po, meron tayong 7:30 ng umaga, corporate prayer. Ayan, merong 8:30 a.m. Sunday school. Divine worship naman, 9:30 ng umaga. So, hapon, katulad ngayong hapon na ito, kanina nag-start ang ETS natin ng 3 o'clock. So, keeping the saints, ayan, sa mga may gustong tanong, may mga katanungan na gusto ng sagot pala, ayan, gusto ng sagot, ayan, ETS po. Galing po sa Biblia ang kasagutan. So, 4 p.m. naman nag-start ang ating divine worship service. So, every Wednesday po, makita-kita tayo dito muli ng 6 p.m. para sa ating corporate prayer at keeping the leaders naman ang 6:30 p.m. So, ito nga sabi ko, pag Friday, pray day. Diba? Hashtag pray day. So, baguhin natin yun na pagka nag-traffic, diba? Nakakainis pagka Friday. Pero masaya sila pagka long weekend na, pag-weekend na, diba? So, ito po, hashtag pray day. 7:30 ang ating prayer gathering. So, ito po ay magkakanta na tayo ng Google Meet. So, hindi na muna siya dito sa church. Kung nasan ka, log in ka, di ba? Para, ano yun, kahit nasaan tayo, ay makita-kita tayo, mag-fellowship tayo ng 7:30 ng gabi, every Friday po, for our prayer gathering. So, every Saturday naman, meron tayo recipe rehearsal. Ayan, depende sa ating song list, ang ating time of rehearsal. So, lagi po yan hiring ang ating drummer, hiring ang ating gitarista, di ba, para maging tono na, matono. No, yung ating mga backup singers, kaya pagsiksikan tayo dito. At hindi na po music team ang hiring. May hiring din po tayo dyan sa multimedia ministry, Ashery ministry, ano ba, women's ministry, hospital ministry, lalo na sa outreach ministry, ay sobrang highlight po yan. Sobrang kailangan po. Kayo na lang po ang hinihintay. Tayo na lang ang hinihintay. Ang commitment na lang natin. Amen po. So, next month, meron tayong part 2 ng ating celebration of the true gospel. Last month na August ay kinandak natin ng 3 nights. Ngayon po, 2 days. Ayan, 2 days siya. Dahil isang buong araw na ng Sunday. So, 3 services pa rin siya with 6 powerful speakers. Ayan. So, more on sermons siya. More on preaching ang ating service for that event. So, ano yan? October 25, alas 3 ang ating corporate prayer. Anong start yan ng alas 4 ng hapon. And next naman, October 26, 8 a.m. ang ating corporate prayer, mag-start yan ng 9 a.m. At sa hapon naman, katulad ng Saturday, ay 3 p.m. corporate prayer, 4 p.m. naman ang start ng ating last service, last days of service, ng celebration of the true gospel. Okay? So, tingin ko, wala na October, November, sipin pa natin kung ano pang kailangan dyan na event. December, yan ang family day natin. January, Thanksgiving day naman natin. So, mag-ipon na. Di ba, lalo na sa next year, tayo po ay 10 years of service na, no? Ang ating JOWCI ay 10 years na, 1 decade na. Magagamitan natin ng word na decade. So, ano tayo? Mag-prepare na ng ating mga special number, mag-prepare na ng ating mga sarili. So hopefully, sabi mo nga sa katabi mo,
See you all next one decade. Sabihin niya nga, mas katabi. See you, nandito ka pa rin ba? See you or nandito ka pa rin ba sa one decade? Yan, so yung mas katabi. So, yan po ang ating mga pabalita ngayong hapon. At ngayon po ay araw ng pagsalamat. Kanina merong isang babae at isang lalaki. So ngayon naman po, katawag ako ulit ng dalawa na nais magpahayag at pagkakita rin natin. Yan, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahapon malakas yung ulan pero laban na kasi para kay Lord. Then hindi na kanina kahapon nakakaramdam na rin ako ng lagnat kasi yung ulo ko masakit tsaka sinisip ko na din. Tapos ngayon naman nung umaga hindi dapat ako pupunta kasi hindi talaga makabansog ng sakit ng ulo ko. Pero iniisip ko, yun yung sinasabi, kapag hindi ka naka-attend sa isang preach or wala ka dun sa pangangaral na kahit isa man lang, parang nabuhasan yung yung alab ng apoy mo, yung sa apoy ng nung spiritual mo. Kaya ayun, naisip ko na pumunta kasi para naman kay God. Tsaka alam kong binabalik pa rin ni Satan yung ginagawa niya sa akin dati na kapag nilalagnat hindi talaga atin. Pero ngayon pasalamat sa Panginoon kasi yung mga ng demonyo kinakaya ko na dahil sa Lord. Amen, amen. So, amen. Ayan, dalawa sila kagabi rin na ganyan. So, yan, congrats na naka-attend. So, labanan natin, diba? So, sabi ko nga, diba, pagka, yun ang pinaka-ayaw ko yung spiritual warfare. Kasi, dyan tayo, ang physical natin ang mahina. Diba? Pero napakalakas ang ating spiritual. So, kunin ka na ang last part or last slot ng ating testimony. Ay, tunay nga na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi in the past, ilang months na rin na hindi ako nakaten ng Sunday afternoon dahil nga sa gawa na may pasok. Kahit nandiyan ako sa likod, hindi pa rin ako makafocus. Nag-take down ako pero wala yung physically present ako pero yung mentally ko absent. So, papasalamat ako sa Panginoon kasi sa school na to, hindi talaga sila na Saturday na class. So, sabi namin, don't niwolo. May chance pa rin, may mga tao pa rin na gusto rin mag-aral kahit kapag Saturday. Kasi may busy talaga pag Sunday, lalo na may mga ministry, alam naman yan eh. So, ilang buwan namin pinag-pray na, kasi di ba, Sunday, hanggang alas 10 ako niyan eh, minsan. Tapos, kinabukasan, Monday naman, sobrang busy. So, hindi ko siya, parang medyo bangag na, medyo hindi okay yung utak, di ba? Monday dapat, di ba, maayos kayo, maano ka. Pero ang kaya ng eyeball ko, di ba? Pero, sa Diyos mapapuri parangal dahil tunay nga na siya ay sumasagot na panalangin. Dahil tunay nga na, yun nga lang, yung first class ko ng Saturday, hindi ko siya napansin agad. Kasi nga, ewan ko, late na nag-announce yung aming prof. So kahapon, first class day namin sana, hindi ako napasok. Pero it's okay. Nandito naman ako sa church noon, nag-rehearse ako noon. So tunay nga na kapag, buti na lang, meron akong kaibigan na handang magsabi ng ganito, ganyan, bla bla. So, may chances po, may mga ways po na gagamitin si Lord. May mga tao po at may mga paraan na gagamitin ng Lord para sa mga, kung ano gusto mo talaga ng puso mo. So, tunay nga pero next Sunday po, wala ako ulit ng Sunday yung afternoon kasi last day na yan ng aking class po sa isang subject. So, magkasabay siya. So, tingnan natin kung kakayanin. Pero, next month,
tuloy-tuloy na yan na every Saturday na yung pasok ko. So, fully recharged na talaga ako ng Sunday. No? So, tunay nga na nasa papuri at parangal talaga sa Lord. Dahil kapag inuna mo siya, hindi ka magiging bultod, ikaw ay magiging pulo. So, sa Diyos po ang papuri at parangal. Then, next naman po, tayo po yung bibigay na. Meron po dyan sa gilid, mayroon tithes and offering slip na nakalagay sa envelope. Indicate natin yung tithes, love gift offerings, built-in fund, others, yung mga missionary natin, missionary fund. Ayan, so sa mga kailangan natin, di ba? Kailangan natin mag-church planting. So kailangan hindi lang tayo dito ang maligtas, di ba? Ilabas din natin sa iba, di ba? Yung mga kailangan ng salita ng Diyos para hindi na tayo maliligtas. Diba? So, makarinig din sila ng banal na salita, ng gospel. So, sa mga handa na magbigay, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit ng We Bring the Sacrifice of Love. For our operatory fellow. Lord, and expose our eyes. Yes, Father God in heaven, salamat Panginoon sa hapon na ito, Panginoon, at dito po kami Panginoon, na makapagbigay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami makapagbigay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga taong committed, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Sama man namin ngayon at hindi, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa aming financial ministry, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, na ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Biyaya mo pa rin, Panginoon, na nakakapagbigay kami. Binigay mo kami ng puso, Panginoon, ng pagbigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, ng bawat isa, ng buhay na kaligtasan ng bawat isa ng mandil dito, Panginoon. Salamat po, ikaw lang po ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo ay makakaupo na. Punan natin ang ating mga nasa harap para lalo tayo una, di ba, na makainan ng banal na salita. So sabi nga, sit back, relax, di ba? So man yung chair na komportable ka ay makakalinig ka ng maayos. So, hindi na ako kontukik pa. Bibigyan na po ang floor kay Pastor Joby Confrano. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po ay patuloy na nagagalak kapag sa hinabahaba ng panahon, sabi sa ng mga kapatid natin. Haba-haba ng posisyon sa simbahan din mapupunta. Amen. Amen. Para tayong mga Israelita na nagpaibot-ibot sa ilang. Glory to God. Pero ang balik pa rin natin sa Kanaan. Hallelujah. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil unang-una yung kabutihang ginagawa niya sa aming buhay bilang ako at ang aking pamilya. Nabagamat ay medyo tawag dito, medyo gumagapang sa pagsubok. Yung pa man, talagang napakabuti ng Panginoon. Amen?
na andun pa rin yung kabutihan ng Diyos araw-araw sa ating buhay. At yan po isang malaking bagay na nagmamalaki po sa ating Panginoon Diyos at nagpapasalamat dahil hindi niya kami iniiwan at hindi na kami pinapagaya. Amen. Amen? Hallelujah. Tagamat talagang dumarating sa parang yung mga sundalo na gumagapang. Pero kahit rin. Glory to God. Ganun talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Dati hindi ko po maunawaan. Hindi ko maunawaan. Hallelujah. Kung bakit maraming pastor, maraming mga ngaral ang nagsasakripisyo. Amen? Nangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa kabila nun, maraming pag-uusig. Maraming mga persecution. Maraming trials ang kanilang dinaranas. Hindi ko maunawaan yun dati. Ngayon, bakit sila nagpapakahirap? Bakit kailangan nilang magpakahirap dahil lamang sa pangangaral salita ng Diyos? Amen. At yung po ay tunay na nararanasan ko ngayon. Amen. Pero ang kabutihan po ng Diyos, bawat isa ay hindi po yan mapapatid. Amen. Hallelujah. At ngayong hapon, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po ay makinuha sa akin sa aklat ni Juan. Amen? John chapter 7, verse 1 up to 24. Amen. Hindi po, basahin natin. Meron po kayo. Yeah. 7. Sige po, ayan po, basahin natin yan. Sige po, makikibasa nga po. John 7.
wala ni isa man sa inyo ang pumapalitan? Bakit namin sa inyo ako magpapalitan? 20. Sumagot ang mga tao. Sinasapian ka ng demonyo. Sino ba ang gusto pumatay sa iyo? Sumagot si Jesus. Isang bagay pa lamang ang ginawa ko ay nagtataka na kayo. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos ng pool sa pagtutulig, bagaman hindi ito nagmula sa inyo, kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit para na ko. Ito yung isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahiga para masunod ang utos ni Moises. Bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpagaling ang kaya ng tao sa araw na dahil 24. Huwag kayong umatol batay sa kanya. Hindi umatol kayo batay sa kanya. Amen. Maraming salamat po sa mga pagiging na nagbasa na ang balita ng Diyos ngayong hapon. Hallelujah. At bago po umangaral, nais ko pong samahin niyo ko sa aking pangangaral na ito sa magitan po ng inyong ang ating pong panalangin. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Hingin po natin sa Diyos na tayo po samahan ngayong hapon. Sabagat hindi po natin ito kaya. Amen? Hallelujah. Ang Diablo, sabi umaaligid ang Diablo nang mahanap ng magsusula. Kaya ngayong hapon, hallelujah, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na banal at dakila sa lahat, Diyos na banal at makapangyarihan, minsan pa, Panginoon, hayaan po mo, Panginoon, na ipaubayan namin sa ito, iiwan namin sa iyo, Diyos, ipagkatiwala, Panginoon. Ang pangangaral na ito, Panginoon, pagkakatipo ng Diyos ng bawat isa. Aking pong dalangin at hiling sa iyo, Diyos, na minsan pa, babamulo ng iyong banal na Espiritu. Kapagkat, kung wala kami, Panginoon, hallelujah, kung wala ka sa amin, Diyos, sa aming kalagitnaan, wala po kami magagawa. Kaya dalangin namin ng Diyos na subuhin mo, Panginoon, ang Espiritu ng mga aliw, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Kasamahan kami ngayong hapon, Panginoon. Upang sabihin, Lord Diyos, ang mensahe ito, Panginoon, hallelujah, ay patuloy, Diyos, na maging kalakasan ng aming kaluluwa. At maging pagkain ito, Panginoon, para sa aming spiritual na pangangatawa. Samahan mo po kami, Panginoon, at aking pong hiling o Diyos. At ang bawat isa na nagkakabigtis-bigtis o Diyos, ngayong hapon, Panginoon, hallelujah, ang kaaway sa pananampalataya, Panginoon, inyong tangalan. Maraming salamat po, Diyos, kung aming samod ka namin ng pinamilo ng dugo at ang tagumpay ngayong hapon. At hinihiling po namin ito, Diyos, na may kasamang basbas sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi natin. Amen. Ayaw po natin na po. Ang ating pong nabasa ngayong hapon, ito po isang pangyayari o events. Hallelujah, during Jesus Christ's ministry or in the earth. Amen? Siya po ay nandito pa sa mundo. Ito po ay isang mga pangyayari na kung saan, hallelujah, talagang grabe. Amen? Hallelujah. Sapagkat ito ay isang issue tungkol lamang sa isang pagpapagaling na pinadala ng mga Hudyo. Kung sabi sa Biblia, nais nila ipapatay si Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya nais ko pong mga aral sa paksang, Jesus confronted his enemies. Amen? Pinarap ni Jesus ang kanyang mga kalaban. Actually, hindi kalaban ni Jesus yung mga tao. Ang kalaban ni Jesus Christ ay walang iba kundi si Satanas. Hallelujah, na pumapaloob sa tao. Amen? Ginagamit ng tao, ang katawan ng tao, upang kalabanin ang Diyos. Glory to God. At may tanong po ako dito bago po ako magsimula. Ano ang iyong karaniwang reaction kapag mali at intindi ng iba sa iyong motibo? Halimbawa, meron kang motibo. Maganda yung motibo mo. Pero, namamali yung motibo mo. Ano ba yung reaction mo?
din sa atin. Ha? Hallelujah. So, ganito yung nangyari sa ating Panginoon. Amen? Masakit para sa Kanya na ang Kanyang layunin, ang Kanyang prinsipyo, hallelujah, ay tama, subalit nami-misinterpret ng mga Hudyo. Ngayon, pag-aaralan natin yan, pinag-uusapan ng mga tao si Jesus, ang nangyaring kontrobersya sa mga talatang ito ay nagmula sa pagpapagaling ni Jesus sa isang may sakit sa araw ng Sabat o pahinga. Babalikan natin dito sa 5, chapter 5, ang pagaling dito si Jesus Christ in 38 years na isang paralyzed. Doon nagsimula yung issue. Hallelujah! Sa pagpapagaling ng Panginoon Kristo ay ng Panginoon doon sa lalaking 38 years na paralisada. Sino ang issue ito? Dahil unang-una, yung mga Hudyo, hallelujah, lalo-lalo na yung mga Pariseo na nagpapatupad ng batas, hallelujah, putasan ni Moises, ay against po sa pagpapagaling o paggawa sa araw ng Sabat o pamamahinga. Amen? Hallelujah. Against po sila dyan. Kaya ito po yung naging issue, yung pagpapagaling. Kaya dito, pinagbabalakan na Jesus Christ ng patayin ng mga Hudyo, ng mga Pariseo. Hallelujah. At isang araw, malapit na, sabi dito sa verse 1, pagkatapos nito ilibog ni Jesus ang Galilea, iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo ron. Nalalapit na noon ang pista ng mga tulda. So, malapit na yung pista sa Judea. Amen. Pista ng tulda. Eh, baka, ano ba yung pista ng tulda? Baka sinasabi pinagdiriwag yung tulda ron. Hindi po. Amen. Kasi pag sinabing pista, celebration. Amen. Pinagdiriwang. Yung tulda na yan, yung tinatawag Feast of Tabernacle, yan po ay sineselebrate ng mga Hudyo sa kanilang bansa dahil ito yung pagpunita, hallelujah, sa kanilang pag-alis doon sa Egypto. Nagpaikot-ikot sila doon sa ilang 40 years. Hallelujah. At doon sa ilang nanahan sila doon temporary. At ang ginamit doon bilang temporary shelter, yung temporary panandaliang kanlungan ay yung tulda. Amen? Tulda. Yung yung tabernacle. Kaya tinawag na Feast of Tabernacle. Ito po yung pinagdiriwang nila between September and October ng Kesri. Ayon sa kalendar ng mga Hudyo. Amen? September, ano yan, tawag dito, in October. So, gano'n na nangyari. Kaya malaga sa kanilang pagdiriwang na ito. Hallelujah. At iniiwasan ng Panginoon Jesus na magpunta sa Judea. Sapagkat ang sabi rito, pinagbabalakan siyang patayin ng mga Hudyo. Dahil kung sa pagpapagaling niya, isang lalaking paralipiko, hallelujah, na 38 taon lang may karamdaman. At ganito po ang nangyari. Amen? Hallelujah. Kaya unang puntos na nais ko kong ibigay sa inyo. O sasabihin ko muna yung biblical points ito. So, binibigyan din ng John chapter 1 verse 24 ang mga tema ng pananampalataya at di paniniwala, banal na tiyempo o yung divine timing o panahon o makalangit na tiyempo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, na nagdulot ang pangbibigit ng tao ng kaibahan sa pagitan ng tamang paghatol at mababaw na pagpapakita yung tinatawag na superficial appearances. Ang puntos po nito, kabilang sa mga pangunahing punto ng desisyon ni Jesus na dumaro sa kapistahan ng mga tabernakulo ng palihim dahil sa pagsalungat. Ang kawalan ng paniniwala sa kanya ng kanyang mga kapatid ay at ang kanyang pagtuturo sa pinagmulan ng kanyang autoridad, yung pamamahala. Kasi nagturo po siya, at dito nakita na nabasa natin, hallelujah, sa verse 15, na nagulat yung mga tao sa kanyang ginawang pagtuturo.
kumuha ng karunungan. Hindi naman nag-aral ito. Amen? Hallelujah. Hindi naman nag-aral si Jesus Christ. Tandaan niya yan. Amen? Pero napaka-talino niya. Kaya yan ang sinabi ito sa Philippines. Hallelujah. At ang kanyang pagharap sa mga leader ng reliyon tungkol sa kanilang mababaw na interpretasyon sa batas at pangingiling sa Sabat. Amen? So dito, binigyan ng issue. Ginawa ng issue yung pagpapagaling, hallelujah, ng Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo. Bakit ka? Bakit ka nagpapagaling sa araw ng Sabat? Iba na nila. Yan ay batas na sinusod natin mula pa kay Moises. Amen? Hallelujah. Pero totoo yan, nagtutuli sila sa araw ng Sabat. Amen? Nagtutuli sila ng mga bata. Pero mo yung, pagkikita mo rito yung kamangmangan ng mga tao dahil sa pagpapatubad ng legalism. Sinabi ni Pastor kanina, yung batas ni Moises. Amen? Kanilang ini-implement yung batas ng tao, hindi yung batas ng Diyos. Amen? Kaya kung nagpagaling si Jesus Christ, question pagaling sa araw ng Sabat, alam mong pangilin ng araw ng pangilin yan. Bakit kayo nagtutuli kayo sa araw ng Sabat? Diba? Kung may pagpaimbabaw. Kaya nais ko pong ibigay sa inyo unang puntos. Ang desisyon ni Jesus at ang banal na pagsasaora, yung Jesus decision, in divine timing. Amen. Hallelujah. Unang-una, ang desisyon ng ating Panginoon Kristo, yung Jesus safety. Amen. Mababasa natin dito na nagpaiwan siya sa Galilea. Ayaw niya munang pumunta roon sa Judea. Kasi pag pumunta siya roon, matutuwi siya. Amen. Kasi pinababalakan siyang patayin ng mga Hudyo. Amen? Hallelujah. So, sinaipin niya yung kanyang sarili kasi hindi niya pa oras yun. Amen? Nung una niya nagtinig sa Jesus sa Galilea upang maiwasan ang mga pinuno ng Hudyo sa Judea na nagbabalak na patayin siya o si Jesus. Ngunit hindi niya pa oras para mamatay kung mapahamak. Amen? Kaya sinipin niya muna yung sarili niya. Mababasa natin dito, sabi niya dito, hindi ko pa oras. Amen? Para mamatay. Sinipin niya yung sarili niya. Hallelujah. Yan ang dalang kung bakit nag-desisyon ng Panginoon Kristo na nasa oras. Timing. Amen? Dahil hindi niya pa oras. Pangalawa, yung kawalang paniwala ng kanyang mga kapatid. Amen? Yung imagine ng mga kapatid niya mismo. Take note, like, 6 na kapatid si Jesus Christ. 4 na lalaki at 2 babae. Pero hindi pinangalanan dito. Amen? May babasa natin yan sa ano? Mateo 13. Talatang 55 hanggang 56. Tingnan natin ito. Tama. Matthew chapter 13, verse 55 to 56. Para malaman natin yung mga kapatid niya. Mination dyan eh. Yan yung mga kapatid niya. Glory to God. Di ba siya anak ng isang karpintero? Di ba si Maria ang kanyang ina? Santiago, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. Pero isang kapatid na 2 babae. Yan po ay mga kapatid niya kay Maria. Kasi si Joseph hindi niya naman talaga totally tunay na ama. Hallelujah. Kaya sila si Jesus Christ, nagkaroon pa siya ng mga kapatid sa pinabuntis pa si Maria. Kaya si Maria hindi po nila natin Berhel. Nakatulad yung sinasabi at sinasamba ng mga tao. Kasi Virgin Mary, excuse me po. Amen? Hallelujah. Yun po ang katotohanan. Hallelujah. Na dapat natin sundin. At dito po, pag yung kanyang mga kapatid ay laban sa kanya. Inuusig siya, no? Sabi niya ganyan. Basahin natin. Nalalapit na noon ang pesta ng mga Tulda, isa sa mga pesta ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo?
Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo ito lamang sa mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Amen? Sabi niya, pag ginagawa mo na yan nagpapasikat ka na, nagpapakilala ka na, i-introduce mo yung sarili mo. Bakit hindi mo nagawin, pinagtag mo yung sarili mo, punta ka dun sa Judea. Inuutusan siya, eh hindi pa oras si Jesus Christ mo. Amen? Kasi pag pumunta sa hallelujah, yung kalooban ng Diyos, hindi niya masusunod. Amen? Kaya meron divine timing. Amen? Hindi ko pa oras. Basahin natin sa 5. Maging ang mga kapatid ni Jesus, basahin muna natin sa 5. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Yun ano? Sarili mo. Kapatid hindi naniniwala sa iyo. Kaya kung may mga kapatid kayo na nagsasabi, huwag kang matugyan. Amen. Hallelujah, pagbabawalan ka. Pero, kumampalataya ka na. Ate mo, yung kuya mo, hallelujah, maliligtas siya. Kung ikaw ay magpapatuloy. Amen. Babasahin natin Acts, naligtas yung mga kapatid niya. Isa si Santiago o si James. Hallelujah, sinabi niya si James. Naligtas yun, naging pastor yun. Amen, sa Jerusalem. Amen, hallelujah. Dahil nakita niya, naniwala siya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Amen. Kahit walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Amen. Kahit kaano katigas ang puso ng isang tao, kapag nakarinig ng salita ng Diyos yan, hallelujah, lalambot yan. Amen. Hallelujah. Kapag sa Biblia, walang bagay na hindi nangyayari kapag kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, sagat lang. Dalo lang dalo. Huwag kayo susuko. Kahit nababawalan ka ng kuya mo, tanda mo, hindi kuya mo, hindi ate mo ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo, si Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Pangalawa, yun niya yung kawalang paniniwala ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga sariling kapatid na hindi naniniwala sa kanya sa yugtong o tagpong ito ay nilihim siya na pumunta sa Jerusalem upang ipakita sa publiko ang kanyang mga gawa. Ngunit alam ni Jesus ang tamang oras sa timing at paraan para sa kanyang pang-publikong pagpapakita. Amen. Dito makikita mo rito na talagang pati mga kapatid ay lack of faith kulang sa pananampalataya. Huwag na kayo magtaka kung namin sa inyong faith ng sambahayan ninyo. Lack of faith yan. Amen? Hallelujah. Sige lang, lingkod. Hallelujah. Patay kung patay. Sa paglilingkod. Amen? Hallelujah. Sabi nga ang Apostol Pablo, ang sino man pagtiis hanggang wakas, sumantay nyo na lang, 20 pesos. Amen? Ay siyang maliligtas. Pagtigay 20 pesos. Amen? Mag-tiis ka lang. Glory to God. Ikatlo, lihim na pag-alis. Secret departure. Ito sabi niya rito, sa verse 1, nagpaiwan siya. Nung inikaya siya ng mga kulit niya pumunta sa Galilea, sabi niya, hindi ako pumunta ron dahil hindi pa ito ang oras ko. Pero nung pag-alis ng mga kapatid niya, umalis din siya. Palihim nga lang. And then, palihim lang siyang umalis. Ibig sabihin, yung mga kapatid niya, ayaw niyang makita siya, ayaw makita ng Panginoon Jesus na siya ay nangangaral. Kapag hindi niya pa oras, kung hindi niya pa tawag dito, oras para mamatay siya. Glory to God. Hindi yung kanyang pagpunta roon sa Judea. Amen? Sa kalaunan ay pumunta sa Jesus sa kapistahan, ngunit palihim upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib at tumuon sa kanyang banal na misyon, hallelujah, kaysa sa pagpapatunay ng tao, yung human validation. Isa pag-inudugan tayo sa paglilingkod natin, nasabihin, sana magsimba dyan. Ang mangyayari siya dyan, yung mga ngaradyang kulto, sa pinagawin ng isa. Pangaral na ng pangaral.
nakikinig sa tinig ng kaaway sa pananampalataya. Amen. Yung kapatid mo, yung kuya mo, magulang mo, ginagamit siya ng demonyo para ilayo ka sa Panginoon. Amen? Pero paglilingkod sa Panginoon, wala kong makakadlang yan. Hallelujah. Ibigay ng Diyos ang tamang panahon. Hallelujah. Para tayo po ay maglingkod sa Panginoon at maligtas ang ating mga kamag-anak, mga kapatid, mga mahal sa buhay. Patuloy na nangyari dito. At hindi ka umalis ang Panginoong Kristo at pumunta sa Judea. Sabi sa Biblia, siya po ay nangaral. Amen? Yan po, dalawang puntos ko. Pampublikong pagtuturo ni Jesus at alita. Dito pumasok yung nagkaroon ng bulol. Inumpronta ni Jesus Christ sa mga tao. Amen? So that is the messaging points. Pagtuturo o pampublikong pagtuturo ni Jesus. At alitan. Amen? Nagkaroon na ba kayo ng kaaway? Amen. Ang hirap na pag may kaaway ka, no? Parang napakasip ng lubo mo. Hindi siya tinatapakan mo. Diba? Hallelujah. Lalo na kung may mga kalaban mo, kaaway mo, terror. Amen. Hanggang. Amen. Hindi ingat ka. Hallelujah. Ganito ang nangyari sa Panginoon Kristo, nag-ingat siya. Doon siya po'y pumunta sa Judea. Ingat na ingat siya, kaya masikreto yung pagpunta niya ron eh. Amen. Hindi siya sumama sa mga kapatid niya. Napagamat hindi kaya siya na pumunta ron. Ipakita mo na, ipagmantuhan mo na ikaw, hallelujah, ay gumagawa ng himala. Hindi siya nagpatinag kasi hindi niya pa oras yun. Pero pagkatapos ng malapit na yun, nagturo siya doon sa templo. Turo siya, nangaral siya. Hallelujah. Pagtuturo sa templo, teaching in the temple. Nagturo siya sa publiko sa mga korte ng templo, yung court, temple court. So, naikinagulat ng mga tao sa kanyang karunungan. Hanggang ibigay natin dito. So, nagulat yung mga tao. Basahin natin sa 10. 10 hanggang 18. Dito, pagkalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Pista. Yan, magkamali kayo ng basa, ha? Ang masabi nyo, peste. Pesta punto. Hallelujah. Kasi pag isang mamaligan ng basa yung pesta, amen. So, pesta to, ibig sabihin pagdiriwang. Amen. Pesta ng tabernakulo. Tinanap sa ulo ng mga Hudyo, sabi ngayon ng mga tao, nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami, siya ay mabuting tao, sabi ng mga ilan. Hindi nililigaw niya mga tao, sabi naman ng iba. Ngunit wala naman magsalita ng sayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. 14. Nang kalagitnaan ng pesta, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. So nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng kahulungan ng tao ito? Dahil hindi naman siya nakapag-aral. Amen? Glory siya. Glory to God. Pero ang galing niya sa Biblia. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga Kristiyano dyan na nawawalan ng pag-asa na maging pastor, maging mga ngaral, hallelujah, huwag po kayong mahiya. Kung sinabi kanina yung pastor, pagdating ng panahon, ang Holy Spirit ang papahayag niya sa atin. Siya magbibigay ng pagmulungan sa atin. Amen? Kaya, there's no reason, hallelujah, for them to preach the word of God. Amen? Ang dahilan para hindi natin pangaral ng salita ng Diyos, sapagkat yung po ay kalooban ng Diyos. So dito nagturo ng Panginoong Kristo at maraming namangha. Hallelujah! Glory to God. Sabi niya rito, sabi sa kanya, nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng tao ito, gayong hindi naman siya nag-aral. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsubok sa akin. Amen? Kung talagang nais ninong sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman na kung ang itinuturo ko ay mula ka sa Diyos, o kung ano ang sinasabi ko,
ay galing sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan, ang nagsuko sa kanya, ay tapat at hindi nagsisinungaling. Amen? Glory to God. Dito, maraming tao ang pinag-usapan siya. Nahanap siya ng mga tao, yung iba, sinabi, hindi sa Diyos, parang nagiging mabuting tao yan. Pero, nakatapos sila kihayag yun dahil nandun yung mga pariseyo. Amen? Maraming conclusion, maraming mga comment, para na po kami sa Facebook. Amen? Ay po si Jesus Cristo. Hindi sa panahon natin ngayon yan. Amen? Walang pinag-iba yung panahon doon, yung panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah. Pusig. Pag gumawa ka ng mabuti, ang tingin sa'yo ng tao, 10 ginawa mong mabuti, pagkamali ka lang ng isa, wala na, kurado na. Amen? Ganito ang nangyari kay Jesus Christ. Marami siyang ginawang himala, marami siyang kabutihan ginawa. Hallelujah. Pero ang tingin sa kanya ng tao, walang kwenta. Amen? Pagkamat mayroon naman naniniwala, siya ay taong mabuti. Hindi pa rin parehas. Kaya yung pagtuturo niya rito, hallelujah, na siya naging issue, isa sa mga naging issue, upang magkaroon sila ng tinatawag ng argumento. Alitan. Amen? Hallelujah. Pasahin natin. Sa 17. Kung talagang nais niyo mong sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan, ngunit ang tao naghahangad ng maparangalan. Hallelujah! Ang nagsuko sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad dito? Bakit nais ninyo akong patayin? Amen? Kaya alam mo, kapag yung ginagawa natin, marami pa rin tao hindi maligaya, hindi satisfied. Ang dami po yan. Amen? Dito katulad ng ating Panginoon Kristo. Maraming kabutihan, maraming himala, glory to God, pero ang mga tao, galing pa rin sa Kanya, hindi pa rin satisfied sa ginawa niya. Ang mga himala, ito po'y pagpapakita na siya ay Isayas. Amen? Siya ang sinuko ng Diyos. Pero yung mga tao rito, hallelujah, ay bulag sa katotohanan. Wala silang alam, sabi nila, naniniwala kami sa kutusan, naniniwala kami, pero ang sabi rito sa Biblia, binasa natin, di ba pinigay sa inyo ni Moises yung kutusan? Bakit hindi ninyo sinusunod? Diba? Tinising sila. Pinumpronta sila ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Nabulag kayo sa katotohanan. Hallelujah. Meron kayong video, pero hindi nyo matinaaring ganap yung pagiging religyoso ninyo. Walang kwenta ang pagiging religyoso, sabi ng pastor kanina, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, kay Jesus, sa lumapita ng Panginoon. What is religion? If God or Jesus Christ did not accept as Lord and Savior in your life. Amen? Hindi, walang kwenta yan. Magiging palamuti lang yan sa buhay mo, yung religion. Amen? Yung pwedeng sabihin, hindi, may religion ako, huli ko ako nagsisimba. Pero kumusta na yung buhay mo? Nagbabago ba? Sa inyo yun. Ha? Nagbabago ba? At hindi basihan na tayo po ay may reliyon. Ang kailangan natin dito ay relasyon sa Panginoon. Amen? May sinabi kanina ni Pastor, Matthew 7:22, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, diba? Papasok sa kaya ng Diyos. Kaya maraming tao mag-expect ngayon, sa panahon na yon, pagdating ng Panginoon Kristo, dahil gumagawa na sila ng kabutihan, gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga sakit, at sabihin na, sigurado na ako, ligtas ako. Pero at the end, hindi pala. Ano sinasabi sa Matthew 7:21? Excuse, kapatid, sabi ng Panginoon, umalis kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya, hindi ang pangalan ng Pastor kanina. Ayaw, yung wala. Sorry.
Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang ganda. Amen. Hallelujah. So ayun yan. This is public teaching in controversy. Nagkaroon ng controversial dito. Nagkaroon ng alita. Nagturo siya sa publiko sa mga kote ng templo na ikinagulat ng mga tao sa kanyang karunungan. Sinagmulan ng kanyang pagtuturo. Kasi mga tao rito, hallelujah, ay nagtataka sa kanya. Yung mga turo niya, napupulat yung mga tao, kahit yung karunungan kong tao, hindi naman ito mag-aral. Pero sabi rito ng Biblia, 17, basahin natin. O 16 muna. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang tinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin, ibig sabihin galing sa Diyos. Kung talagang nais niyo sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman na kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos, o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo na galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan, ngunit ang taong naghahangad ng maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsusinungaling. So yun, napakalinaw, di ba? So dito, sinabi ng Panginoon Jesucristo, dinescribe niya kung saan ang galing yung kanyang karunungan. Sabi niya, ang galing sa ama. Kung talagang naniniwala kayo, alam niyo sinasabi ko sa mababaw na salin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kasi yung mga tao, pag yung karunungan na galing sa isang tao, siyempre wala siyang hinahangad yung sarili niyang karangalan. Gusto niya may tama. Kapulad ito nangyayari sa atin ngayon. Sa ating pasulamin about the corruption. Eh? Kanya-kanya silang kurakot. Hello. Amen. Corruption! Amen. Hallelujah! Kanya-kanyang kurakot. Sabi nila sila po ay may mga reliyon. Yan ang dahilan kung bakit puro kurakot ang nangyayari sa ating bansa. Amen. Na nangyayari ngayon sa ating bansa ay sinasalot dahil sa kasalanan. Amen. Amen. Kaya panalangin natin, sabi ni Pastor, tamang-tama yung kanta nito, Heal Our Land. Heal our land, Father, heal our land. Pagalingin mo yung aming bayan. Ibig sabihin, maraming sakit yung bansang Pilipinas. Amen. Kali mo na kailangan gumaling. At ang tamang panahon para mapagaling yun ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Walang ibang susi. Amen. Kaya dito, hallelujah, nakipag-argumento ang Panginoon sa mga Hudyo. Meron kayong reliyon, pero hindi nyo naman sinusunod yung pangangaral ko na mabuti, hallelujah, na galing sa Diyos, na Diyos ang aking pinararangalan, dahil sa aking mga turo, hindi nyo tinatanggap. Amen. Kaya kung nangaral ang salita ng Diyos ngayon, salamat. Amen. Hallelujah. Sa mulang matalas pa. So, amen. Amen. Yan, corruption na yan, no? Yan ang papahirap sa bansa natin. Amen? Imagine, na ating nilang kumain ng masarap na pagkain, matulog sa magandang bigaan, magagandang sasakyan, magagandang bahay, samantalang yung mga ay hirap na katulad natin ng DTS, sa Tuyong, Gigi, Ritong Galunggong. Amen? Hallelujah. Kaya dapat panalangin natin na ang bansang Pilipinas, hallelujah, ang ating mga opisyalis ng pamahalaan ng Pilipinas, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon, panalangin ng ibuin ng Diyos. Amen? At kahit sabihin ko ngayon, sabihin natin marami kang salapi, aahin mo ang salapi mo. Pagka namatay ka, namatay tayo, hindi natin yan magdadala. Amen? Sa impyerno. Amen? Lalo na sa langit, hindi yung magdadala kasi wala nang mga tawag ito yung mga guridi, yung mga maswapang, naggamit, mga buwaya. Amen? Hindi yan. Mga kapatid, dahil po, doon po mga nakikinig yung pangangalan na ito.
Hallelujah. Additional lang po to. Amen. Hallelujah. Amen. Additional lang po itong pangangaral na to dahil kahit yung sino pong tao, basta citizen ng Pilipinas, hindi ko pababayaan yung nangyayari anomalya sa ating pong bansa. Amen. Kaya dito po itinumit ng Panginoon Kristo yung kanyang pakikipag-argumento sa mga tao na may review sila pero hindi naman nila alam yung kanilang ginagawa. Ang issue po rito ay naging dalawa. Amen. Yung pagpapagaling ng Panginoon Kristo at yung sa panahon sa araw ng Sabat. Naging dalawa yung kanyang problema rito. Hallelujah. Kasi ang tingin sa kanya ng mga Pariseyo, sinasalungat ng Panginoon Hesus, yung kautusan. Kasi hindi naman pinapatupad ng mga Hudyo, ng mga Israelita, yung kautusan ni Moises. Pero wala na tayo. Wala na tayo sa kautusan. Di ba, Pastor? Wala tayo sa kautusan. Nasa biyaya na tayo. Amen? Kasi nakakalihan ni Kristo ng declaration, hallelujah. Wala na tayo ron. Nasa grace na tayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Nang tanungin si Jesus, inihayag niya ang kanyang mga turo at mga gawa na nagmula sa Diyos, Ama, hindi sa kanyang sariling karunungan. Kaya maraming tao nagulat, hallelujah, nung sabihin niya, hindi nang galing sa akin ito, galing ko sa Diyos. Kaya nagtaka sila, baka galing karunungan tao, hindi naman walang aral. Hindi natin alam kung anong grade patapos si Jesus Christ. Siguro, no right to. Amen? Pero ang galing ng mga aral. Bakit? Kasi puspos yan ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Hallelujah po, nagagawa ng banal na Espiritu kami na turo ni Pastor. Hallelujah, sa ETS natin. So, pang-publikong pagtuturo ni Jesus sa talitan. Pinagmula ng kanyang pagtuturo, so his teaching, yung nga galing sa Panginoon, sa Diyos Ama, hindi sa kanyang sarili. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, bakit siya nagturo sa publiko? Kasi nga sinusunod niya yung kalooban ng Diyos na ipangaral yung Ebanghelyo. Amen? Sinabi niya na ang mga tao na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos ay maunawaan ang pinagmulan ng kanyang otoridad. Yan ang dahilan kung bakit inano siya rito. Kasi hindi nila alam. Hallelujah! Yung itinuturo ng Panginoon si Kristo parang sa kanila, parang bago ito sa pandinig namin. Amen? Hallelujah! Kaya sinita nila ang Panginoon si Kristo rito. Akala nila yung tinuturo ni Jesus Christ ay salungat doon sa kautusan ni Moises. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, pag-ingat po tayo. Ang ating pong bansa ay punong-puno ng pagpupunwari. Ngayon, katulad ng panahon ni Jesus Christ, yung mga hypocrisy, mga hypocrites person, yung mga Pariseyo, yung mga ibita, hallelujah, nangangaral sa kita ng Diyos, nagpapatupad ng kautusan ng Diyos, kautusan ni Moises. At pag tingin nila sa kanilang sarili, sila ay banal. Sila ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil implement. Hallelujah. The law of God. Tingin lang. Dahil yung mga libita, yung mga Pariseyo, tingin nila sa sarili na talagang. Kaya dito po, nakita natin na pinaglaban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero nagpagaling lang siya ng yung pinalakad niya, yung lumpo, yung paralisadong tao, 38 years na. Ginawang issue yun. Kanina, sabi ko rito, sila nagtutuli sila sa araw ng Sabat eh. How much more si Jesus Christ? Amen? Nagpagaling siya ng maramdaman. Ano pinagkaiba nun? Amen? Kaya pag nilan minsan yung ego, yung pride, yun ang papatay sa iyo. Amen? Yung pride, yung pagpapaibabaw, yung pagkukunwari. At ayan po ang dahilan kung bakit galit na galit ang Panginoong Kristo sa mga tagbong ito.
Halos sumigaw siya rito. Sabi niya rito, sa 19, sabi niya, hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Pero bakit wala ni isa man sa inyo tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Pero mo ha, imagine ha, mga taong religyoso to. Pero sabi ng Panginoon, bakit ninyo gusto akong patayin? Bakit? Bakit? Amen? Ibig sabihin, oo nga, taong religyoso ka, tumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pero killer ka eh. Yan ba sinasabi sa Biblia? Yan ba sinasabi sa Exodus? Hallelujah! Sinasabi sa Biblia, thou shall not kill. Amen? Yun ang hindi nila alam. Amen? Sumusunod sila sa utosan ni Moises na nakalagay doon sa Exodus 20. Thou shall not kill. Huwag kang papatay. Pero dito pinagbabalakan nilang patay si Jesus Christ dahil nangangaral ng katotohanan. Amen? Hallelujah. Kaya yung tao, baliktad, yung tao sa mundo. Kung yung mabuti, ayaw. Yung masama, gustong-gusto. Amen? Hallelujah. Ganyan ang tao, ganyan ang sanlibutan. Kaya nga sabi ng Apostol Paulo sa Roma 12, talagang unang dos, huwag na kayo umayo sa kapunang mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip. Amen? Kasi bakit? Yung mundo wala namang may bubuti na itutulot sa buhay ng tao, lalo na sa ating mga Kristiyano. Ngayon, pasasamain ka natin. Kaya yung admonition ni Apostol Pablo, do not be conformed to this world. But be transformed. Sabi niya, magbago na kayo. Hallelujah. Ikatlo, paghuhukom at pagpapaimbabaw. Yun. Judgment and hypocrisy. Amen. Verse 19 to 24. Basahin natin. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyong tumutupad? Nito, bakit nais ninyo akong patayin? 20. Sumagot ang tao. Sinasabihan ka ng demonyo. Sino ba gustong pumatay sa iyo? Sumagot si Jesus, isang bagay pa lamang ang ginawa ko, nagtataka na kayo lahat. Binigay sa inyo ni Moises ang utos, yung batas, tungkol sa pagtutuli. Bagaman hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno, at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Amen? Ibig sabihin, yung batas ng Sabat na ipinagbabawal nila, ini-implement nila na bawal gumawa dahil gani araw ng Diyos. Hallelujah. Pero nagtutuli sila. Nang si Jesus Christ nagpagaling, sinita nila. Ano ang ibig sabihin dito? Amen? Ibig sabihin, sila ay mga mangmang. Sumusunod sila sa parang ginudyos nila yung kautosan. Hallelujah. Siguro, alam na nila kasi dito sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, meron dito isang lalaki na nasunod niya na yung kautosan. Hallelujah. Pero hindi pa rin siya nakapasa sa Diyos. Sa Panginoon Jesus kasi sabi niya, sige, pagpilin mo lahat ng ari-arian ko. Katapos na ipamigay mo, ipamahagi mo, sumunod ka sa akin. Hindi niya nagawa yun. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas sa kautosan. Amen? Kahit sinong tao bang sumunod sa kautosan ni Moises, hindi ka pa rin maliligtas. Ang sabi sa Biblia, hindi tayo naligtas ang magitan ng ating mabubuting gawa. Amen? Kundi sabag ng Diyos. Amen? Sabi mo, nag-donate ako sa ganito, charity, pagbigay ako ng milyon, kayong milyon niya, binigay mo, kung ako naman trilyon. Wala rin. Diba? Yan ang tao ngayon. Bulag sa katotohanan. Hallelujah. Kaya dapat magising ang bansang Pilipinas. Hallelujah. Glory to God. Sa kanilang kamangmangan at sa kasalanan. Glory to God. So, propitious, judging, mababaw na paghusga. So, hinamon ni Jesus ang mga pinunong Hudyo sa paghatol sa kanya at sa kanyang mga gawa, action, sa magitan lamang ng pagpapakita sa halip na katotohanan. So, superficial judging, ibig sabihin yung superficial appearances. Yung nagpapakita sila na sinusunod nila yung kautosan ng Diyos, pero kulang naman sa gawa. Ina-implement nila yung pagtutuli, pero yung pagpapagaling ng karamdaman sa araw ng Sabat, galit sila. Ano ba yung Sabat? Ano ba yung Sabat? Para sa inyo. Bakit natin kailangan malaman ito kung ano yung Sabat? Kasi pangaral tayo ng pangaral dito, magya iba hindi pa alam.
Sige. Sabat. Ano ba yung Sabat? Bakit may Sabat? Ang Sabat po, tandaan niyo po ito. God created the universe, everything in the world within 6 days. And the 7th day, God, hallelujah, rest. Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ibig sabihin, ang sabi sa Biblia sa Exodus, ang Panginoon po ay araw ng Diyos. Yan ay araw na banal. Kaya nga, holiday, holy day. Kaya mayroong Sabat. Binigay ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sa araw natin, sa panahon natin sa ating modern time, ito po yung Sunday. Yeah. I encourage everyone to come here every Sunday. Kahit anong ginagawa mo, iwan mo yan. Sa Diyos yan. Mahalaga yan. Amen? Para pagpalain ka uli ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. May kinalaman yan sa pagpapala. Huwag natin kalimutan yung Holy Day, yung Sunday. Yan po kung bakit mayroong Sabbath Day. Binigay yan ng Diyos sa tao na gawing araw ng pamamahinga ng Diyos kasi nagpahinga ang Diyos. Itong araw. 6 na araw niyang ginawa ang lahat, hayop, bundok, lahat-lahat. Ay kapisulog pahinga siya, kaya yung Sabat. Yung Sabat po, yan po ay salitang Hebreo. Amen. Hebreo po yan. Kaya Sabat. Amen. Pahinga, ibig sabihin pahinga. Nagpahinga ang Diyos. Kaya sabi niya, binigay niya sa tao. Sige, yung ikapitong araw, akin yan, ipamilin ninyo. Ang mababasa natin sa Exodus. Hallelujah. Kaya yan po ay banal. Pero dito ginawang legalism ng mga Hudyo. Ginawang batas. Ginawang tradisyon. Hallelujah. Sa Israel. Hindi lang talaga kung ano ibig sabihin ng Sabat. Kasi wala nagpaliwanag sa kanila. Yung mga nagpapaliwanag, wala rin. Diba? Eh, hindi nila alam, kaya mangaral ang Panginoon Kristo at magpagaling sa araw ng Sabat, nagulat sila. Kapag bago ito diba? Bago ito, bagong ganito Kaya yung iba natuwa, yung iba nagalit sa kanya. Hallelujah. D. Sa 3 puntos, D. Pagpupunwari ng mga pinuno. Nung itinuro niya ang kanilang pagpupunwari sa pag-akusa sa kanya ng paglabag sa Sabat sa magitan ng kanyang pagpapagaling. Kapag sila mismo ay magtutuli ng bata sa Sabat upang matupad o sundin ang katusan. So, binibigyan nila dito ng diin. Mas binibigyan o higit na binibigyan nila ng emphasize, hallelujah, o sinusunod yung magtutuli. Amen? Walang kaso yan, sige tuliin mo. Pero sabi nila yung Sabat, masama yun. Eh bakit siya nagtutuli sa Sabat? Eh dapat hindi nyo ginagawa yan. Eh bakit ako ngayon? Nagpagaling ako ng 30 years na may karamdaman. Pero silita ninyo. Ano bang pinagkaiba nun? Yan ang ibig sabihin nun. Amen? Hallelujah. Pangangailangan para sa tamang paghatol. Need for right judgment. Ang talata ay nagtatapos sa pagtawag ni Jesus sa mga tao na gumawa ng tamang hatol sa halip na malinlang ng panlabas na anyo o mga tradisyon ng reliyon. Amen? Hallelujah. Basahin natin ang 24. Ano niya rito? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Yung standard. Yung right standard. Amen? Hallelujah. Glory to God. At yan po isang mga bagay na kung saan ay ipinapaliwanag ng Panginoon. Pangangailangan para sa tamang paghatol. Ang talata ay nagtatapos sa pagtawag ni Jesus sa mga tao na gumawa ng tamang paghatol sa halip na marilang ng panlabas na anyo o mga tradisyon ng reliyon.
So, hindi natin kailangan ng religion. Hindi natin kailangan yung mga tradisyon. Amen? Kasi, alam mo kung Pilipinas, ang sambayalang Pilipino, binalot siya ng tradisyon eh. Amen? Hallelujah. Kaya iyan po ang nagpapabagal at nagpapababa sa kaisipan ng bawat tao. Nakahadlangan yung ating paglago dahil sa tradisyon. Nakahadlangan po yung ating kaalaman, yung ating paglilingkod sa Diyos dahil may mga pumipigil. Ano yun? Yung tradisyon, hallelujah, at yung religiyon. Ito ang diibigay ng pasayos ng Panginoong Yesus. Amen? Yung luma na yan, bago na ngayon. Amen? Hallelujah. May in ngayon. Old school yung ginagawa nyo eh. Amen? Hallelujah. Yun po ang nangyari. Hallelujah. Ang pangunahing paglalagot ng Juan 7, 1 hanggang 24 ay ang huminto sa paghahatol. Stop judging sa magitan ng pagpapakita at salip ay humatol sa tamang paghatol batay sa katotohanan ng Diyos at sa salita ng Diyos. So itinatampok din ng mga talatang ito ang kalagahan ng isang